Magandang araw sa inyo mga kabansa. Kayo ay nasa Iparas kay Paras. At ito inyong lingkod, Ado Pagdinawan, nagbubungan ng pagbati para sa aking kaibigan si Eli Saludar. Magandang araw po sa ating lahat. Ang ating attorney si Manuelito Luna. Magandang araw sa ating lahat. At ang ating sekretary. Magandang hapon po muli sa ating mga kasama dito sa podcast natin, Iparas kay Paras. Una, ang aking kaibigan, si Paring Eli Saludar, si Paring Ado, at of course, ang aking kaibigan na kumpanyero, Attorney Manuelito Luna. Magandang hapon po mga kababayan, lalo na po yung mga nagdusa dyan sa Cebu Province na naging biktima sa Typhoon Tino na binabalasubas lang ni Marcos ang mga maraming napinsala riyan. At lalo na ngayon, yung may bago na naman na bagyo, yung Typhoon Uwan, na napakarami. Very wide ang tinamaan itong bagyo na ito from Northern Luzon up to Visayas. Sapul nitong bagyo na ito. At alam mo, sinasabi natin, dahil sa dami ng kasalanan nitong si Marcos, siguro, ang Diyos na rin siguro ang nagbibigay ng kumpas ngayon. Hindi naman siguro, mga kababayan, na direkta na ang kidlat ay itatama niya kay Marcos, pero binigyan niya ng ikangay balat sa puwet na talagang tuloy-tuloy itong pagpapaalala kay Marcos na winalanghiya niya ang ating bansa. At dahil dyan, ang daming nadadamay ng mga Pilipino, mga kababayan. Okay. So Paring Eli. Okay, Secretary, at syempre dito, lahat hinihimay-himay natin itong pagresponde ng ating gobyerno dito po sa nangyaring kalamidad na napakalawak ko, marami ang naapektuhan. Pero tama ho ba ito? Narinig ko na dapat kung gusto masanay na tayo, ito'y isang new normal. Dito sa Pilipinas, ako dito pinanganak. Taon-taon, may panahon ng tagulan talaga at talagang dumarating yung mga bagyo. So hindi mo pwede sabihin new normal. Hindi mo pwede ikumpara yan sa COVID na talagang yun ang kauna-una nangyari. So, kayo, ano masabi rito? Well, in my case, of course, ako, nagturo din ako ng science, Before I became a lawyer, biology at saka weather yung aking tinuturo sa universidad. May change ng konti sa storms. Lumakas in recent years. Pero ang problema dito sa nangyari sa atin, lalo na sa Cebu, ay aggravated yung baha. Yung flash floods, aggravated yan by the corruption committed by some personalities in Congress at saka sa bureaucracy. Tsaka local government. Yes, and even that. Kasi, kinurakot nila yung pera, tinanggalan nila ng pondo ang mga foreign assisted flood control projects at naglagay sila ng maliliit na flood control na hindi kaya i-handle yung new volume of water that is brought by stronger storms coming into the country. So, nakapalpak-palpak yan, nakaleche-leche, at marami ang namatay, Secretary. Well, let's put it this way, kumpanyero. Itong mga proyekto na ito are not really meant to control or mitigate or even prevent, for that matter, the flood that come into us every year through constant rains, monsoon rains, and even Storms, typhoon, because nangyayari talaga dyan, itong mga flood control projects under the Marcos administration is a business enterprise. The congressmen who inserted projects, list of projects into the NEP, and later on added
into the BICAM, and during the hearing, the added insertions, they are not meant to really help prevent calamities, but rather to help them make more money, put more money into their pockets. And we know for a fact that ito po ay tinolerate ni Marcos. Not even tolerate. He might even be part of the conspiracy and had made money out of that. Kasi 2023 pa lang. Ito, pakinggan muna natin itong pinagsasabi. Then we'll comment dahil dito sa, I think, insanity. I think this president is already getting to be insane because of this statement that is telling the people. Ito, pakinggan natin ito. This is not an extraordinary situation anymore. Do not think of it as a special situation. This is, I hate to use the overused phrase, but this is the new normal. Ganito na talaga ang buhay natin kahit ano pang gawin natin. Kaya wala tayong kailangan ang pag-iisip natin, hindi natin sinasabi, oy, baka sakaling magbagyo. Magkakabagyo talaga. Unang-una, no? Tama yung sinabi ni Eli. Hindi naman ito new normal dahil paslit pa lang tayo. There are about 26 typhoons that passes the Philippines every year, no? So, hindi na new normal yan. Yung nangyayari, yung consequence is not really because of climate change, but the absence of master plans to contain and face this climate change. Ano? Yung nalalabas niya. Ngayon, sino ba auditee rito? Yung bagyo o siya? What we have here is not a new normal. Dahil siya ang salot ng bayan. Siya ang new abnormal. Ha? Marcos, ikaw ang new abnormal. Ha? Why? Ni-replace nyo, tama si Seki, ni-replace nyo yung mga legitimate projects eh. Ha? Tama si Manuelito eh. Wala kayong master plan. Kurakot ang infrastructure na ginawa ninyo. Not to protect the people, but to fatten your pockets. At ganito kasi yan eh. Itong bagyo has always been there. It is the normal. There's Okay. nothing new about it. So you're stupid to say that this is the new normal. There are typhoons that are strong. You're a witness to Yolanda. How many people died? That was way, way back. So, it's really... Uy, 3 days na nandun na siya sa Tacloban. Ha? Sabi niya. After 3 days. After 3 days, After 3 days. well, no, don't interrupt. Ganito lang yan eh. Alam na yan. Bago ka naging gobernador, or naging gobernador ka, naging senador ka, nagbabagyo na tuwing taon-taon. So, you're stupid to say that this is not new normal. Because typhoon can be slow, can be strong, can be Weak. can be weak. But Marcos, alam mo na yan, nung pumasok ka in 2022, then in 2023, you were the president already, and nakita mo na yan sa budget, sa GAA, kung mapagmatyag ka, nakita mo na yung insertions, nakita mo na yung masama ang kahulugan nitong insertions na yung mga maliliit. Like, for instance, isang bayan or isang syudad, 3 projects, tag 90 million towards the implementation of that in the same barangay or in the same town. No? Costing about 300 million.
kung hindi ka tanga, hindi ka bobo, hindi mo dapat pinalusot yan because common sense will dictate that these are business proposal ng mga congressman. Kaso, alam mo yan at pinagbigyan mo ang mga alipores mo. Kasi ikaw, sanay ka rin. 205 For the 2025 election. 205 million, kinurakot mo, allegedly, doon sa Napoles. So, kurakot ka na dati. So, what changed? What is the change that you're going to be? Na naging normal naman sa iyo yung mga kurakot na yan. So, pinabayaan mo sa 2023. Oh, walang magandang proyekto Yeah. na nangyari. Tapos sa 2024, in fact, you were so proud. In 2024, you were so proud of the 5,500 flood control. Sa SONA pa. Sa SONA pa. At, Doon nagalit ang Diyos. at nagpalakpakan lahat dahil Nagpalakpak. you have accomplished Everybody applauded the corruption. so much projects, 5,500 flood control. Pinagyabang. Oh. And yet, in 2025, alam mo na, in the middle of 2024, before the 2025, alam mo na, ikaw nga mismo, naanod yung mga projects, binangga ng barko, at so on and so forth. You were aware that talagang walang saysay yung ginawang mga proyekto, walang saysay yung pinirmahan mong mga flood control projects implementation, which allocated funds. Inulit mo pa rin in 2025. Ano paring Eli? Sinasabi pa niya, I've read every page of the 4,000 pages budget. Nagyabang na naman. Nagyabang ka, nagsinungaling ka sa taong bayan. Makoy Jr. At itinatwa niya ang sarili niyang ama. Dahil ang sarili niyang ama, dahil sa sunod-sunod na bagyo noong early 1970s, ang nagtayo ng flood control program dito sa Metro Manila. At nandyan yung Napindan Channel, nandyan yung Rosario Wire, nandyan yung Pasig Manggahan Floodway. Nandyan lahat, pati yung pagbaba ng Siya, tubig. wala, hindi sinundan. Ikaw walang ginawa. Kasi, nagsabwatan sila ni Martin Romualdez. Ayun. Ito po ang katotohanan. Bumaha Do ng not korupsyon. deny this, Marcos. Because now, it's now very clear to the people. This is what happened. And do not deny this. In 2023, pinabayaan mo si Saldico at si Martin. At kung sino man ang Senate President na nakisama sa kanila. Pinabayaan mo, pinirmahan mo yung budget. So, anong kahulugan nun? Pinirmahan mo, you dispense with the money to the DPWH. Nag-start in 2023 itong insertions. Pinalampas mo. Ito yung pera na nilustay. Dito nag-umpisa ang mga ghost projects ng mga flood control. 2023 pa lang. Pero dahil hindi ka hands-on, dahil natutulog ka sa pansitan, wala kang monitoring, wala kang session or cabinet meeting, you were not able to have these departments make a report on their accomplishment. You did not even inspect. You were always traveling abroad. Pinabayaan mo in 2023. Hilo to. Sa 2024, yung nangyari sa 2023 na ulit sa 2024, and you were told by Bunuan, itong kasabwat mo, alter ego mo, boss, accomplish tayo. Ang dami nating flood control. 5,500. Nagyabang ka. Bakit ka magyayabang sa hindi mo nakikita? Dahil wala kang ginawa na hakbang para ma-inspect mo. You have not even gone to any province para mag-inspect. You have not even inaugurated any flood control project. But you said it in a Congress SONA, at you brag about it.
then you realize na niloko ka. Pero, Sana loko. niloko ka. Siya pa naloko. Siya pa sa loko. Sabi mo, Grabe. pinagyaman mo eh. Grabe na talaga. So, binasa mo lang, wala kang kaalam-alam sa mga pangyayari. Oh. Tapos nung nagbagyo ng todo, naprubahan ngayon na wala pala yung pinagyabang mo. Oh, anong sinasabi mo? I'm sorry, naanod. Binangga ng barko. Overwhelmed daw, overwhelmed. It was overwhelmed. Oh, so you lied again to the people. Oh, what happened next? Alam mo na. Tapos there were controversy in the 2025. Sinasabi may mga blanco, may mga ganon. Then you told the Filipino people, kung bahala dyan, hindi na makakalusot yan, ganito, ganyan. Ibibito ko. Oh, mali si Duterte at saka si Ungab, walang ganun na blanco, walang ganun. Oh. So, I will veto that or hindi makalusot sa akin yan. Nagyabang ka. Pero out of 281 billion in 2025 na insertion, you only vetoed 29 billion. Pinalusot mo. Oh. Ano ngayon mangyari? Pinalusot mo, nirelease mo sa DPWH. Ano nangyari ngayon? Nilustay. Bakit mo pinalusot? Strike three. Ang tanong ngayon pare, bakit mo pinalusot? Tatlong beses. Tatlong beses. May sagot ako dyan. Oh. Mag-i-election eh. Mag-i-eleksyon. Pero doon sa 2023-2024, nung kinabada ni Saldico at saka yung mga small committee, kung ikaw ba si Saldico, kung ikaw ba si Martin, magsasapalaran ka ba na kakamadahin mo tapos mapahiya kayo dahil matino yung Pangulo? Haharangin? Hindi matino yung Pangulo kasi pinuntahan na ni Martin yan, boss. Sabuatan na. Nakapinsan. May areglo na. Okay na, yung pinag-usapan natin. May hatian na. Kinamada na ni Juan. Kinamada na ni May kamada na. Saldi at yung mga nila Dalipe, nila Alcantara. Oh. Ayos na. Set up na. So, sabi ni ni Bongbong, ayusin mo yan, ha? Baka mawalan ako diyan. Okay. So, hindi, sabi ni Martin naman, pinsan, siguraduhin mo lang na palampasin mo lahat yan. Wag mo nang ibito, wag mo nang mag-question. Para ayos ang kamada natin. Pinsan, basta ikaw lang bahala sa Aguado. Oh, ikaw na ba? Sa Aguado mo lang padala. Sa Aguado mo lang padala. Ang problema dyan, Sek, nabisto. So that is what really transpired. Huwag ka nang magmaang-maangan, Marcos. Dahil hindi mo maluloko ang taong bayan. Alam na. Bisto Kaso na. ginagamit mo ang ICI, ginagamit mo ang mga alipores mo dan sa Senado, ng mga kakampi mo, ginawa mong Senate President, ginawa mong Blue Ribbon, in the middle na maayos yung kay Marcoleta, bigla mong kinumbinsi si Cayetano at saka yung 2 bilyar, sinabi mo sa 2 bilyar, yung prime water, yung sa SEC, binloat yung mga papaimbestigahan ko kayo pag hindi kayo bumoto kay Soto. So yun ang ariglo diyan. Pero yung dalawa naman na kinabang, yung Soto at saka yung Lacson, anong nangyari? Kino-cover up. Chubibo. In fact, yung evidence ng cover up dyan, Sek, ay very clear. dinidiscredit pa si Gutesa. Di ba? Ni Lacson. Yun, klaro yun. So, Mr. Marcos, hindi ka po whistleblower. Ano ka? Blow dryer. Medyo dinadry mo yung pera na galing sa Aguado. Na nilonder. Nilonder. Yung nilabhan. Ang pera kasi nilonder, basa yan eh. Yung Nilalaban eh. Sinasampay na. So, blower ka para matuyo. Ganun I am ang of the ginawa belief mo. na in light of the circumstances, 3 beses pinirmahan, walang bito, tapos ang program pan siya, di nag-release, meron siyang pananagutan
And to me, he is one of the masterminds. Eh. Yeah, but he has to play act. Kailangan niya magmaang-maangan na, oh, I want to go to the bottom of all this corruption. I will create an independent body. Oh, gumawa ka ng independent body to shield you. Parang mayroong pader para hindi na makapenetrate doon sa doorstep mo. Nangyari Nilagyan mo. dati yan. Oh. Nangyari. Para ang maimbestigahan lang yung mga Maliliit. makokontrol mo lang kasi pag lumampas doon, sasabihin mo, ako naman may finals wag mong isama yan, wag mong isama yan. Oh. So, ganun. Paring Alo, anong masabi mo? Well, marami akong plano eh. May plano akong ibendalo. Padala si Duterte sa ICC. So ano kailangan? Pera. Kailangan manalo mga senatorial candidates ko. Ano kailangan? Pera. Kailangan ma-impeach si Sara Duterte. So suplahin ko yung mga senador para i-convict si Sara Duterte yung formula kay Corona. No? Ano kailangan? Pera. O, yun ang motive. Ang problema, ang pera hindi naman sa kanya. Kaya nabisto yan. So, pera pinag-uusapan nyo. Pera. Yung mga biktima ng kalamidad na ngailangan ng pera, magkano binigay? 5,000. 5,000 pag maliit ng damage. Pag nawala ka ng bahay, 10,000. 10,000. Oh. Kasya ba yun? konting yero, konting plywood, Itong at panahon ni... sasupot na semento. Panahon ni Duterte, may nasunugan lang 15,000 ang binibigay. Talagang iba talaga ang Bisaya kaysa Ilocano. Pero dito, yung EDCA pala, EDCA sites, kasi di ba nakapalibot ang dami yan Pero, Niyabang din niya yun, nagsinungaling din siya. Parang hindi natin nakita na tumulong. Ito. Di ba mga Amerikano wala natin nakita Anong pinagsasabi nitong sinungaling na presidente na ito? Ito. Ang una, these are existing bases. Lahat ito existing na yan. Meron na talaga tayong meron na tayong kampo diyan na dati pa. At ang kaibahan lamang at sa ginawa natin dito ay yung EDCA ay binibigyan natin ng pagkakataon ang ating our only treaty partner, which is the United States. We give them a chance to be able to come and help us in any way. Lalong-lalo na nag-umpisa talaga yan sa pagtulong sa mga disaster relief, ganyang klaseng bagay. Ngayon, ang pinagpilian natin ay ang pinaka na nakikita natin na madalas ay nagiging napipinsala sa mga bagyo, sa mga kung ano mga disaster. Okay, dito, maliwanag na isa sa talagang dahilan nung una na sabi niya, ito yung mga EDCA sites. Sabi niya, ang dahilan, Talaga inilagay raw sa mga lugar na madalas na tamaan ng kalamidad Dalawa pa Pero- nga sa Cagayan Kayo sa inyong pagmumonitor, may nakita ba kayong Amerikano na tumulong? Wala. Wala. Mabuti pa noon, Dalawa lang Amerikano nakikita ko lagi. sino? Si Raymond Powell at saka si Mary Kay Carlson ng US Embassy. Ganito yung latag natin. Okay. Dito sa speech niya, kasi there were questions about the addition of EDCA sites. Dalawa in Cagayan, isa in somewhere in the Isabela and Palawan, isa. Palawan. So apat. So, sinabi niya, huwag kayong mag-alala kasi ito, ang purpose naman talaga nitong EDCA sites ay para tumulong sa mga disaster. Yun talaga ang for humanitarian reason. Marcos, napaka-sinungaling mo. Wala pong nangyari sa dami ng typhoon since 2023 na sinasabi mo yan. 2024. 2025 hanggang nagyabang ka sa mga flood control. Nagkabaha-baha na. Walang anino ng mga kano. Walang pera na nilaan na Tulong. Imbis na yung sinasabi mong 5,000 and 10,000 maging 20,000 and 30,000 na sana makatulong. Walang pera ang kano na tinulong. And yet,
Wala silang rental dyan, for free. Ha? Yung sa EDCA site, Cagayan, tinamaan ng Tinamaan. Bagyo Uwan, ha? Anong Wala. tulong ng dalawa? Tatlo. Wala nakita. Tatlong Cebu! Meron, no? May, sa Camp Edwin, sa Mactan, Oh, meron. pero wala pa Wala. nakita. Wala. So, sa dami mo ng kasinungalingan, Marcos, parati mong niloloko ang taong bayan. Kaya, ito siguro, darating siguro ang panahon na hindi lamang itong napakatinding korupsyon na kagagawan mo rin at kasabwat ka rin, kundi yung mga iba pang mga pinagsasabi mo tulad ng, it's the new normal. Paano naging new normal? Ito naman. Teka. Alam nyo ba kung bakit hanggang ngayon wala pa tulong nang gagaling sa Amerika? Bakit? The American government is under a shutdown right now. Yeah. Yung budget nila naka-freeze. But Ang military nila, only- hindi Hindi, pinabayaan. yung sa EDCA site. Only now lang yan. Oh. Nung panahon pa ni Biden, wala nang tulong. Ilang bagyo na. Oy, Ito ngayon Lalo na to, siyang nung wala simula sa- ngayon lang yan. So in other words, nagsinungaling na naman. Nagsinungaling na Si naman siya Marcos since Jr. 2023. Grabe talaga. Tapos ito na naman, Ito yung tubig ba? yung tubig baha. Anong gagawin daw sa tubig baha? Meron tayong sistema na para mag-purify, para may tubig naman, hindi lang malinis, pero yung pag na-purify, pwede nang inumin, pwede nang gamitin ng pangluto. Nasiraan na ba ang ulo ka, Marcos? Bakit nagsasalita pa kasi? Tubig baha, ipipurify mo? Anong klaseng mga, mga Bacteria. mga, Leptospirosis. lalo na yung mga galing sa mga Ihin at mga daga. chemical, mga Viruses. galing sa mga mines, mga papainom mo sa taong bayan. Napaka walang hiya mo talaga. Wala ka na bang awa sa mga Pilipino, Makoy Jr.? Ang tingin yata sa atin hayop na. Hayop na talaga, tingin mo sa amin eh. Sobra pa kasi ang hayop, hindi tingin mo iinom sa mga dyan. kababayan namin eh, hindi ka naman mukhang Pilipino eh. Ay, nako. Yung aking mga aso, hindi iinom sa ganung klaseng At saka mayroong study, may pinabibigay daw ang DSWD na yung gadget na pwede daw mag-purify. So, nakinig sila dito sa ungak, sa ulol, at ang DSWD gumastos ng pera para pamimigay. Pero, ang tubig na gagamitin para i-purify galing sa baha. Hindi kaya yun. Ha? Hindi kaya. Mayroong study na Maraming lilinisin, ha? Hindi kaya. you can purify water maybe from the well, Yeah. but coming from the river, kasi there are so many places na walang deep well. So sa suba o sa river galing ang Tapos walang study. Mayroon lang siguro nagbigay sa kanyang idea, inalokitan ng pera ang DSWD or DOH para ibigay itong pampatay sa taong bayan. Sino kayo nagrekomenda na? Baka commissioner ang nagrekomenda na. Gastos na naman. Gastos na naman. Siyempre may commission dyan. Bulsa na naman. Kasi yan. kung marumi yung tubig talaga, maraming stages na kailangan ng filtration. Tama. Hindi Dapat pwede yung na simple sampulan devices. yan, Pwede. si Marcos muna ang Iinom. uubos ng ilan dyan Oh, na yung tubig. inumin sa Malacanang. Hindi mo Oo. muna niya. Dapat yun muna ang gamitin sa Malacanang for maybe a month. Gamitin mo muna yung ipag-experiment, ikaw yung ginipig, Marcos. Kasi siya ang proponent. Ikaw ang proponent eh. Hindi ka ba mahiya? Putuloy nyo na yung nawasan nyo dyan. Doon na kayo sa Pasig River. tapos Cebu. anong nangyari? Nung bagyo, nung earthquake, ito yung action niya. Sige nga. Tingnan natin. Kamot ulo, ito, pakinggan natin. Well, for them, in Kamsur, medyo Paalis na. Medyo Yes, sir. na. So- For the rest of Luzon, Yes, it's not yet even quite begun yet. that's right. So, sila yung nauna. In his words, sir, they're in desperate need. Hindi daw kaya ng local government. It's really the flooding that we're going to have to deal with. So, anong gagawin natin? Pareha sila walang Naglagaya pa. Nagdadaldalan pa yung dalawang mga ungak eh. Tapos kamot ulo. Anong gagawin Kaya natin? pagkatapos niyang, nangyari, dati nila live yun eh.
Ngayon hindi na. Kasi nabibisto. Oo. Nabibisto yung kabubuhan niya eh. Alam mo, ang hirap talaga mga kababayan. Ha? I appeal to each and every one. We cannot allow this to continue. Itong bobo at estupido na namumuno sa ating bansa, pinapahamak tayo, ang daming namatay, tapos ang daming napinsala, bigyan ng 5,000, kulang-kulang pa, sabi nga ng iba, baka cardboard lang ang ano nito. Ha? Dahil mataas ang inflation ngayon, mahal na eh. 10,000, makakapagawa ka ba ng bahay ng 10,000? Baka sa kahoy pa lang, na Kulang na. yung tukod pa lang sa mga poste, Bahay ng kalapate. Talagang walang pag-iisip ito. 3-4 na yero lang yung 10,000. Pero ang problema dyan, Sek, marami silang pondo para sa mga proyekto na palpak dahil makakuha sila ng kickback. Pero para sa humanitarian assistance, halos wala. Baka ibibenta na naman yung bigas for 20 pesos. Ha? Grabe Oh. naman. Ha? Inhuman. So- Inhuman yan. So yan mga kabansa. Tapos may mga tumambay daw sa mga imburnal, binigyan ng 80,000. Yung lumabas sa Ibural. Tapos, adik pala yun. Adik pala. Talagang Talagang misplaced ang utak nito eh. The new abnormal. Mga kababayan, kayo ba, papayag ba? Ngayong 16, 17, 18, pakita natin, mga kababayan, na tutol tayo dito sa ginagawa ng Pangulo na ito. Malawakan panluloko. Ipakita natin na ayaw natin yung mga pinaggagawa niya. Tinatrato tayong hayop. I will be there. Hindi lang korupsyon, yung kahayupan na pagtingin niya sa taong bayan, painumin ng tubig sa baha, At saka yung pagsisinungaling. bibigyan ng gadget Grabe. na mag-purify na hindi pa man tested. Gusto niyang mamatay lahat ang mga nakatira dyan sa tabing ilog. At ang constant lying, yung pagsisinungaling. At walang pigil na kasinungalingan at kamot sa ulo. Tayo Grabe ba na. makapagpasya pa tayo? Magkapagpasensya pa ba tayo dito sa pinaggagawa nitong May isa tao lang. na ito na nilulustay. Tapos ngayon may balita ako mag-increase pa daw yung tax. Kay Ralph Recto. Oo. I-increasean pa daw. Ang dami nang nag-ano ngayon. Oo. Tapos nagsinungaling pa yung Ralph Recto doon sa hearing. Ang sabi niya 5.9% daw yung GDP. Sa World Bank mayroong sinasabi 5.3%. Ang growth rate, ang layo. Up to 2027, ang projected 5.5. Paano pa tayo niyan? Ang minimum 6% ang growth rate. Pero ang problema, Sek, palaki ng palaki ang utang natin. Precisely, kasi sinasabi nung Recto, itong, Terrible. well, kaibigan natin to, pero mahilig ito Mahilig ito. Pero, sinasabi niya, the growth should run faster than the debt. Sinasabi ni Marcoleta, paano mangyari yan? Kailangan gawin natin faster. Paano gawin faster baksak ng ekonomiya. No more investor 5.3% confidence. nga sabi ng World Bank Wala na talagang paghugutan. Yung trade na atakan pa ng tariff. Yung tourism bagsak ng 30%. Oo. Ang mga investors ayaw nang pumunta. At ang stock market is the worst in the world. Worst in the world. At yung GDP, according to Balisakan, ay tagilid na rin. So, kasukdulan na talaga ito. Ewan ko kayo kung may pasensya pa kayo. Pero meron ditong klarong nangyayari. Sino sasalo? Eddie, Sek, and Ado. Yung korupsyon, palaki ng palaki. Yes. Yun ang klaro. At Yan yan ang ang dapat klaro. makita ng tao
That's why sa November 16, 17, and 18, sumali po tayo dun sa rally. Ha? At saka wala ng basic services. Wala. By the way, kanina, nasa Korte Suprema kami. Mamaya, discuss tayo sa Okay, sunod na we will discuss it later, ha? Okay. Okay, for now, huwag kalimutan mag-subscribe dito sa Iparas kay Paras. Kunin natin yung At i-click ang notification bell. Meron ka. Maraming salamat po.